Sa mga hidden treasures. Noong 1600s, agad na kumalat ang kwento ng isang pirata na si Limahong na di umano'y itinago ang kanyang mga nakaw na yaman sa Pangasinan. Makalipas ang mahigit 400 taon, hindi pa rin nawawala ang interes ng mga Pilipino sa mga nakatagong yaman. Kaya noong 2001, kumatok sa mga tao ang pelikulang gawa ng sikat na direktor na si Chito Ronio tungkol sa pinag-uusapang nakatagong yaman sa kasaysayan ng Pilipinas, ang Yamashita Treasure. Ang Yamashita Treasure ay ang nakaw na yaman ng hukbong Hapon noong World War II. Sinasabing ang yaman na ito ay galing sa mga ninakawan nilang bangko, simbahan at iba pang commercial premises ng ilang bansa sa Southeast Asia. Mayroong lamang gold bars at iba pang precious stones ang yaman na ito at marami ang naniniwala na inilibing ito ng mga Hapon sa loob mismo ng Pilipinas. Ngunit ano nga ba ang mga kwento sa likod ng natatagong yaman na ito? Paano ito napunta sa Pilipinas? At higit sa lahat, ano na nga ba ang balita tungkol dito? Matapos sa mahigit kumulang 8 dekada. Setyembre 1, 1939, nang sumiklab ang World War II, nagsimula ito nang inatake ng bansang Germany ang matagal na nitong karibal na Poland. Sa mga panahong iyon, kaalyado ng Germany ang bansang Japan at Italy. Binansagan ng grupong ito na Axis Powers. Sa kabilang banda naman ay ang grupong Allies na kinabibilangan ng France, Great Britain, USA at China. Disyembre 8, 1941, nang magdeklara ng digmaan ang Japan laban sa USA noong binomba ng mga hukbong Hapon ang Pearl Harbor na nasa United States Pacific Fleet. Dahil kaalyado ng Estados Unidos ang Pilipinas, binombahan din ito ng Japan sa Davao, Tuguegarao at sa Maynila. Dito nagsimula ang pagsakop ng mga Hapon sa Pilipinas. Ayon sa mga librong The Yamato Dynasty at Gold Warriors, nilibot ng hukbong Hapon ang iba't ibang bansa sa Southeast Asia upang sakupin ito at masustentuhan ang kanilang mga pangangailangan para sa World War II. Ang emperor mismo ng Japan na si King no Yuri ang nag-utos nito at itinalaga ang kanyang kapatid na si Prince Chichibu para manguna. Nang napili ito, agad namang humingi ng tulong ang prinsipe sa mga Yakuza gangsters. Ang Yakuza gangsters ay isang notorious na sindikato sa Japan na sangkot sa iba't ibang krimen tulad ng pagbatay, pagnanakaw at iba pa. Sa sanib puwersa ng mga sundalong Hapon at mga Yakuza gangsters, naghasik sila ng lagim sa mga bansa sa Southeast Asia at nakaipon ng malaking yaman na ngayon ay kilala natin bilang Yamashita Treasure. Pero saan nga ba galing ang bansag nitong Yamashita Treasure? Si Tomoyuki Yamashita ay isa sa pinakamagaling na general ng mga Hapon sa panahon ng World War II. Bininyagan siya ng bansag na The Tiger of Malaya matapos niyang pamunuan ang 30,000 sundalo sa pagsakop sa Malay, isang lugar na pagmamayari noon ng Great Britain. Sa galing ng general sa digmaan, nagawa niyang talunin ang puwersa ng mga British soldiers na nasa 80,000 ang bilang, mas higit ng 50,000 na sundalo sa kanyang dala. Taong 1944, nang sumugod ang puwersang Amerikano sa Pilipinas, layunin nilang tulungan ang mga Pilipinong makalaya sa mahigpit na pagkakahawak ng mga Hapon. Dahil sa takot na matalo, pinadala ng Japan si General Yamashita para mapuno sa digmaan. Matindi ang naging labanan ng hukbong Hapon at Amerikano, pero di naglaon ay natalo din ang mga Hapon at napilitan ng general na tumakas papunta sa mga bundok ng Sierra Madre. Dito na nagsimula ang mga usap-usapan na ang mga yaman ng hukbong Hapon ay inilibing ng grupo ni General Yamashita. Ayon sa mga kwento, isang prinsipe sa pangalang Tsuneyoshi Takeda, isa sa mga pinuno ng hukbong Hapon na nasa Pilipinas, ang nagpagawa ng mga lagusan sa mga bundok ng Pilipinas para doon ilagay ang kanilang mga nakaw na yaman. Sinasabing ang mga gumawa ng mga lagusan at iba pang mga sundalong nakakita sa mga lagusan ay iniwang patay ng mga Hapon sa loob ng lagusan para masiguro na ang prinsipe lamang at ang general ang may alam kung saan itinago ang Yamashita Treasure.
Kaya ang tanong, nahanap na nga ba ito? Nang kumalat ang usap-usapan tungkol sa Yamashita Treasure, maraming treasure hunters galing sa iba't ibang sulok ng mundo ang pumunta sa Pilipinas para hanapin ang nakatagong yaman. Noong 1971, isang Filipino locksmith at treasure hunter sa pangalang Rogelio Rojas ang nagpresenta na nakita na daw ng grupo niya ang Yamashita Treasure. Ayon sa mga kwento ni Rojas, meron siyang ginamit na mapa na bigay sa kanya ng anak ng isang dating sundalong Hapon. Tinulungan daw siyang itong i-translate ang mga nakasaad sa mapa at nahanap nila ito sa isang tunnel sa Baguio. Kabilang sa mga nahanap ni Rojas ay isang 3-foot golden Buddha at mga crates na may lamang gold bars. Nalaman din ng grupo ni Rojas na natatanggal ang ulo ng Buddha at sa loob nito ay nakahanap sila ng mahigit kumulang 1 toneladang ginto. Meron ding mga samurai swords at labi ng mga sundalong Hapon sa tabi ng nakatagong yaman. May balak ang grupo ni Rojas na ibenta ang mga nahanap na yaman at agad silang nakahanap ng prospective buyers. Pero hindi ito natuloy. Ayon sa The Japan Times, noong nalaman ni Presidente Marcos ang nasabing pagkahanap sa Yamashita Treasure, iniutos niya ang pag-aresto kay Rojas upang makuha ang mga nahanap na yaman. Nakulong si Rojas ng 2 taon. Pagkatapos makalaya ni Rojas sa bilangguan, agad niyang sinampahan ng kaso ang mga Marcos. Itinakda ang paglilitis noong May 25, 1993 sa Hawaiian State Court. Subalit, isang araw bago lumipad si Rojas papuntang Hawaii, namatay siya sa edad na 50. Noong July 19, nagdesisyon ng mga hurado laban sa mga Marcos at iniutos na bayaran ng pamilya ni Rojas ng $22 billion, ang pinakamalaking hatol sa kasaysayan ng US legal history. Sa mga panahong iyon, pumanaw na din ang dating presidente na si Ferdinand Marcos, kaya ang kanyang asawang si Imelda Marcos ang pumalit sa kanya. Hindi sang-ayon si Mrs. Marcos sa hatol at nag-file ito ng appeal. Sa kanyang appeal, ito ang sinabi niya sa hatol ng mga hurado, "Nothing but a hubristic desecration of the dead." Isinumpa din niya ang pamilya ni Rojas dahil sa kanilang pagsira sa pangalang Marcos. Hanggang ngayon, maliit na porsyento lamang ang nabayaran ng mga Marcos sa mga Rojas. Ayon sa mga Rojas, itinago ng mga Marcos ang pera at sa iilang bank account sa iba't ibang bahagi ng mundo. Itinanggi naman ito ng mga Marcos. Mayroon din mga naniniwala na nakuha na ng mga Amerikano ang Yamashita Treasure nang sumuko ang mga Hapon noong 1945. Sa Estados Unidos, naparusahan si General Yamashita kung saan siya ay napatawan ng death penalty at namatay nang hindi sinasabi kung saan niya itinago ang kanyang mga nakaw na yaman. Pero ayon sa mga kwento, ang yaman daw na ito ang ginamit ng mga Amerikano para sustentuhan ang kanilang hukbong pandigma noong Cold War. Ano sa tingin nyo ang nangyari sa Yamashita Treasure? Ito nga ba ang nahanap ng treasure hunter na si Rojas? O nakuha na nga ba ito ng mga Amerikano noong 1945? O baka naman wala sa dalawa? At hanggang ngayon ay nakabaon pa rin sa isang sulok, maiging naghihintay na may